Ito, isa pa po kay Kiko Pangilinan. Yung mga acknowledgement receipts. Dito naman po tayo sa matatalino. Huwag naman tayo, iwas muna tayo sa mga bobo masakit sa leeg. Aray ko. For December 21 to 31. Ang napansin ko rito nga, lahat buo ang numero, no? Walang butal. 250,000, 500,000 na acknowledgement receipt. Tama ba na kapag resibo na official, ang malamang hindi buo, no? May butal, di ba? May detalyado. Malamang. Di ba? Malamang po, Your Honor. Okay. Based on your experience. So dito, puro buo. Tingnan mo, doon pa lang po suspicious na Bakit? Puro buo. Puro buo po, 250,000. Tapos, yung 125 million, puro ganun. 125 million, 120. Aray ko. Yung sabihin, imagine niyo po, kada taon, 125 million, 125 million, 125 million. Yung project niya, ilang taon niyang project yun na yun ang yung mga agent niya kasi hindi nagbabago eh. Wala pong butal, hindi po naging 120, hindi naging 115. Kumbaga, 125 million dito sa etong taon na to. Oh, sa susunod na taon, gumastos uli siya ng 125 million, hindi man lang naging 100 million. Dahil doon sa 125, natapos niya na yung confidential agent niya at na-accomplish na nila. So dito, itong confidential agent lang po ang ginamit niya for this year kasi yung ibang mga confidential situation ay naayos na. So, 100 million na lang kailangan namin. Hindi. Constant po. 125, 125, 125. Ang tindi ng mukha mo. Aray ko. Aray ko. Diba? Hindi po ganun ang confidential funds. Hindi po yan accurate po yung numbers mo. 125, 125, 125. Pag nanakaw yan eh. Aray ko. So, ibig sabihin, eto yung nagastos mo noong nakaraang taon. Eto rin yung magagastos mo ngayong taon. Sure ka? Ha? Aray ko. Sure ka? Sure ka ba doon, Sarah? Tapos susunod na taon, ganun pa rin ang mga gastos mo. Pare-parehas. Wala man lang butal kahit 5 piso. Aray ko. 500, ni isa, walang butal. Walang sentimo, no? So, yun, medyo isang concern natin yun, ano? Pangalawa, 111 disbursements in one day. Naka-date. Do you confirm that? Wala po akong data nung No, number this po. is about December. Kasi magtataka ka po eh. Ganito po eh. Ano ba't ko po sinabi yon? Halimbawa po yung confidential agent. Babayaran niya. Siyempre, ang confidential agent po, mag-i-insist yan ng bayad. So, ang confidential agent, kukumputin niya. Kasama niya lahat yan eh. Magpa-purchase ng information sa confidential agent. So, itong confidential agent, gagastos yan. Mag-hotel yan. Kasi may imbestigahan siya eh. Pero, package na yun, bibilin sa kanya. Mag-hotel siya. Magaganon-ganon siya. Mag-hotel siya. Mag-grab siya. Kakain siya sa masarap. Siyempre, kakain siya sa masarap eh. Kung ang ino-obserbahan niya sa isang hotel, kakain siya doon. Isipin niyo po, na-assign siya sa Okada. May iniimbestigahan na, if ever sample lang may iniimbestigahan doon. Siyempre, hindi na siya lalabas. Babantayan niya yun, kakain siya sa Okada. Nandun yung iniimbestigahan niya eh. If ever lang sample o kumakain siya sa Okada. Hindi na siya pwede lumabas doon. So, kakain siya. Alam naman palaging pagkain niya, Jollibee. Diba? Siyempre, lilipat siya. Minsan gusto niya steak. Kasi package naman yung bayad sa kanya eh. So, ibig sabihin, kung pare-parehas ang confidential funds ni Sarah, diba? Yung confidential agent niya, ganun lang ang ini-insist. Aray ko. Ganun po yung sistemang tinatanong ni Kiko. Walang butal. Bakit walang butal? Diba? Walang butal. So,
Yung project, kung walang butal, yung project, di ba? Paano nangyari yun? Aray ko. 23, 2022. Nakalagay dito, date, December 23, binilang namin 111. Isang araw, no, totaling 17 million. Pagka ganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day? Biro mo, 111 disbursement in one day. Tapos, hindi nila malaman kung saan ginastos po yun. Isipin nyo December 23, mga kababayan. December 23, tanungin ko kayo mga kababayan, anong ginagawa nyo? Ha? December 23, anong ginagawa nyo? Ha? Si Sarah nagnanakaw pa rin. Pero yung December 23 111 reimbursement, 17 million. Aray ko. Grabe, no? Ang lupit, no? Wala pong specific provision yung circular as to that. Yes, but the circular says to prevent irregular, excessive, di ba? Extravagant. So, would you consider this, does this fall under regular, irregular, or you wouldn't know? I wouldn't know po. Okay. Pero that's unusual po, pero I wouldn't know if it is irregular since wala Okay, naman pong provision. so we come back to the term unusual. Okay. So this is unusual. Doon sa nabanggit mo kahapon, yung usapin nung meeting ninyo, yung audit query, nabanggit nyo na hiningi, di ba nagka-meeting kayo, nagkaroon ng audit query, hinihingi ang audit query sa halip na AOM, tama? Yes po, Your Honor. Okay. At hindi kayo pumayag? Yes po, since wala naman po siya doon sa aming joint circular, Your Honor. Kung pumayag kayo, na wala sa joint circular at nagbigay kayo ng audit query na hinihingi ng OVP, would you be violating the joint circular? Yes po. Kita mo? Nag-i-insist pa sila na mag-violate ng joint circular. Grabe, no? Tende po, no? Biro mo, para lang. Kasi natataranta na yan. Natataranta na siguro na humihingi ng audit query. Humihingi na sila ng audit query para isupalpal nila na wala silang ninakaw. At dumating pa po yung time na sumulat sila sa COA na wag sundin ang House of Representatives. Kaya dun nga po na hospital si Sulaika. Aray ko. Kita mo? Ngayon nagdudugtong na po lahat. Nagdudugtong na lahat. 'Di ba? Humihingi ng audit query, kita mo bawal 'yon. Masyadong entitled. Akala mo siya yung presidente. Marshmallow. 'Di ba? Masyadong humihingi si OBP. OBP yan, si Duterte yan, bigyan mo yan. Putang ina mo. Patayin niyo si BBM. No joke. Aray ko. Sorry po pasensya na po nakaka-high blood po kasi. Alam mo yun, na siya pa yung umaastang demonyo kaysa sa presidente. Akala mo kung umasta siya yung presidente. Nakakapikon eh. Kaya hindi po kami nagbigay, Your Honor. In other words, an audit query would be a violation of the joint circular, tama? Hindi lang po siya sanction, Your Honor. Yes. Hindi po siya part nung ini-issue namin. Okay. Pero hindi nga part. Pero kung ginawa nga ninyo, based on your experience as auditor, you would be violating your own issuances. Yes po, Your Honor. Kita mo? Kita nyo po yun na, humingi sila ng audit query na bawal, wala sa joint circulars, wala sa rule eh. Wala dun sa libro ng Commission on Audit. Pinipilit nila Sara. Tama po ba yan? Ha? Pinipilit niya ang bawal.
Sanay na sanay po kasi. That's why you refuse to give the audit query as requested and instead, tinuloy nyo yung AOM. Last question, Mr. Kindly wind up. Yes, last question. Binanggit mo na hindi tinanggap yung AOM nung inisyu ninyo. Tama ba yun? Yes po, Your Oh. Honor. Bakit? Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization? Tama ba yun? Yes po, wala daw po mag-receive. Your Ganyan ba dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan niyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Honor. Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. Tingnan mo. Ayan pa oh. Binigyan ng AOM. Aray ko. Tingnan nyo ha. Binigyan po ng AOM. Hindi po tinanggap. First time lang nangyari. Hindi niya kinikilala. Ganyan ugali po ni Sari. Hindi kinikilala ang House of Representatives. Hindi niya kinikilala yung Commission on Audit. Ginagago niya lang. Aray ko. Masyado pong, tama si parang Eduardo, spoiled burat. Diba? Masyadong spoiled burat na po to. Aray ko. O, pakinggan nyo ha, ulitin ko lang ha. O. Yun ng AOM? Ba dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan niyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. No further questions, Mr. President. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Sa mga nagtatanong po, ano po yung AOM? Yan po yung Audit Observation Memorandum. Ibig sabihin po, inisyuan ng memo si Sara, hindi po nila tinanggap. Ha? Audit Observation Memorandum. Ibig sabihin po, in Tagalog, pasimplihin na lang po natin, ang naobserbahan po ng Commission on Audit, kaya po, binigyan sila ng memo o memorandum. Pero hindi po nila tinanggap. Bakit? Bakit hindi mo tatanggapin ang isang ahensyang may mandato na tumingin ng libro ng mga pondong ginasta mo? Ganun po ba yun? Ha? Binabastos mo yung COA? Eh sila ang may mandato na buksan ang libro ng mga pondong ginagasta mo? Yun lang naman ang trabaho nila eh. Tapos inisyuhan kayo ng memo. Hindi nyo tinanggap. Sila lang daw po ang ganong ahensya. Aray ko. Madilim daw